magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo dyan? Si Miss Jan po ulit ito. Ayan. For sure, naninibago kayo kasi parang putok na putok ang aking lipstick for now, no? Anyway, isang panibagong kwento na naman ang magpapakilig sa atin ngayong araw, no? Pero syempre, bago yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners dyan. Hi po from Ma'am KZG ng UAE and also to Nailodge Ram ng Jeddah, Saudi. Napakaganda po kasi ng boses nyo tsaka ang ganda ng mga stories. Pa-shoutout daw kay Marjoline Kabasag. Hi po sa inyo. And also to Karen Paltigera from Guimaras. Wow. Diyan yung may masarap na mangga. Sobrang tamis ng mangga sa Guimaras. Tama ba ako? Yeah. And also to Carmela Peregrine. And also to Danilyn Vectorino. And Lantapeg Grace from Banilad, Mandaue, Cebu City. Ayan, kumusta po kayo dyan? Thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ayan po, ngayon ay isang panibagong kwento na naman ang for sure magpapakilig sa ating lahat. At eto nga ang kwentong isinulat ng isa sa ating paboritong manunulat na si Sin Lee. At yan po ang kwentong pag-ibig ni Piper at ni Heiji. Kaya naman kung kayo ay handa ng kiligin dyan, aba ay tumutok na. Minsan sa buhay, akala natin kalayaan ang gusto natin. Pero yun pala'y tao lang na magpaparamdam sa atin ng pagmamahal na hindi nakakasakala, kundi nagbibigay ng dahilan para manatili. This is our daughter, Piper Chua. Pagpapakilala sa kanya ng kanyang daddy sa pamilyang nasa kanilang harapan. May mag-asawang parehong nasa mid-50s, ngunit tumutok ang tingin niya sa binatang lalaki sa tabi ng mga ito. Dahil ito yung sumagip sa kanya kanina nung hinahabol siya ng maliit na aso sa bakuran. Akala niya, isa ito sa mga hardinero o staff ng bahay. Pero dahil kasama ito ng mag-asawang Aoyama, mukhang anak nila ito. Nahiya tuloy siya sa kanyang naisip. Good evening po. It's a pleasure to meet you po. Marahan ang boses na wika niya. Kaunti lamang ang alam niya tungkol sa pamilyang Aoyama. Dahil kabaliktaran ng mga Deograsya na sikat at maingay ang pangalan sa politik at media, the Aoyamas are maintaining low profile. Bihira pa nga ang mga itong lumantad sa social gatherings, kaya hindi rin siya masyadong pamilyar sa kanila. Bukod sa impormasyong binigay sa kanya ng mommy niya, na mas mayaman sila sa mga Deograsya. You're so pretty naman, Iha. I'm Helena, and this is your Tito Jairo. This man right here is our eldest son, Heiji Aoyama. Hello. Awkward na sambit niya sa lalaki na may tipid ng ngiti. We've met earlier. Anito habang nakalahad ng kamay, na tinanggap naman niya agad. Yes. Oh, you guys did? How? Where? Tanong pa ni Helena. Kanina lang po sa garden. Hindi maituloy ni Piper dahil nahihiya siya. I saw her being chased by Casper, Mom. Sino si Casper? Litong tanong naman ng mommy niya. Oh, just our little puppy, sagot pa ni Helena. Goodness gracious, takot si Piper sa aso. Are you okay, anak? Nakagat ka ba? Hindi po, Mommy. Well, wala namang rabies si Casper. Pero are you sure you're okay, Iha? Tanong naman ni Helena na concerned ding nakatingin sa kanya. Sunod-sunod na tumango si Piper upang mahinahon na ang lahat. Kalaunan ay nakumbinsi na niya ang mga ito kaya nagsiupuan na sila sa hapag. Helena, Jairo, thanks for inviting us. I have always wondered what the Aoyama Manor standing atop a hill would look like. Tawa ng daddy niya. Ngumuso si Piper. Paano'y ang lakas ng pakiramdam niya kung para saan ang meeting na ito. Nasabi na sa kanya ng mommy niya kanina na bihira ang mga Aoyama na mag-invite ng guests sa Aoyama Manor. Kaya kung naimbitahan sila sa most closely guarded sanctuary ng mga ito'y malamang dahil sa iisang rason lamang yon.
Napatingin siya kay Heiji na kanina pa niya napapansing nakatitig sa kanya. Tuwing tinitignan niya ito, ngumingiti ang binata. Gaya na lang ngayon. Weird. Anong hilig mo, Iha? Marahan ng ngiting tanong pa ni Helena sa kanya. Mahilig po ako sa mga halaman at bulaklak. Oh, that's nice! Nako, our daughter can spend a day in our garden, Helena. Hindi yan magrereklamo kung sakaling walang internet. Saad pa ng mommy niya. Kabaliktaran pala siya nitong si Heiji. Heiji likes to play online games a lot so he can't live without the internet. He's also very lazy. Mom, wag mo naman akong siraan. Natatawang sabi pa ni Heiji. Nagtagal ang tingin ni Piper sa lalaki. Bakit ang gwapo pala nito pag tumawa? Pinilig niya ang ulo. Ayos lang naman kay Piper. 'Di ba anak? Sabi ng mommy niya na nagpakunot ng kanyang noo. Sa akin? Anong paki ko dyan? Sa isip pa niya. Tipid lamang nanginitian ni Piper ang ina. Mukhang bagay naman sila eh. Saad ni Mr. Aoyama. Marami din kaming differences ni Helena bago kami ikinasal pero naaayos naman namin yun. Lalo na kapag dinadaan namin sa mahinahong usapan. Madramang bumuntong hininga ang ina niya. If only Piper shares her problems, kaso hindi. Sa iba ko pa nalalaman yung mga problema niya. It's because I can handle my problems now, Mom. Hindi na po ako bata. Sagot pa niya. Umiling-iling lang ang mommy niya at tumawa. Iha, kain ka pa. Masarap itong sushi. Sabi pa ni Helena. Initian niya ang ginang bago umiling. Habang nakatitig siya dito, parang nakikita niya na kung kanino nagmana si Heiji. Kuhang-kuha nito ang mukha ng ina. Busog na po ako. Ganun ba? Kung ayos lang po, gusto ko pong maglakad-lakad ulit sa garden. Of course, Iha. No problem. Heiji, baling nito sa anak na kaagad umayos ng upo. Mom, samahan mo si Piper. Wag na po, auntie. Umiiling-iling na angal niya pero nakita niyang tumayo na si Heiji. It's okay. Tapos na din naman ako eh. Nakangiting anito bago nanguna sa paglalakad. Naiwan ng parents nilang nagngitian nang may makahulugan na mga tingin sa isa't isa. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Mariing wika ni Piper habang nakasunod sa likod ni Heiji. Tumigil sa paglakad ang binata at nilingon siya. What? Obvious din naman siguro sa'yo, no? Our parents are planning to wed us for God knows when. At gusto kong malaman mong ayokong matuloy yun. Sagrado ang kasal para sa akin. Ayokong magpakasal sa hindi ko kilala. Diretso at matapang niyang sabi. Napataas ang kilay ni Heiji. May kislap ng amusement sa mga mata. Pwede mo naman akong kilalanin. I'm Heiji Aoyama. I'm the eldest son and my favorite color is blue. Hindi kita mahal. Hindi naman yata ako mahirap mahalin. Marami ng babayong nahulog sa akin. Ano yan? Pinagpipilitan mo ba yung sarili mo sa akin? Ang sinasabi ko lang naman, hindi mo pa nga ako kilala eh. Ayaw mo na agad pakasal sa akin. Ayaw mo bang bigyan man lang ng chance? Hindi mo rin naman siguro kilala, diba? Kaya bakit parang gusto mong mangyari yung kasal? Nagkibit balikat si Heiji. I'm giving it a chance. Wala namang masama. Ganun lang? Yes. Marriage is a sacred thing, Mr. Aoyama. You should do it with someone you love. Then I will love you. Nanlaki ang mga mata ni Piper. Bumilis ang tibok ng puso niya at pinamulahan siya ng pisngi. Hindi siya makapaniwalang ganun na lang yun kadaling nasabi ng binata. Are you even serious? Hindi makapaniwalang wika pa niya. Kung sabihin mo yan parang napakadaling gawin eh. Why? Mahirap ka bang mahalin? Hindi ko alam. Have you been in a relationship? Hindi nakaimik si Piper. Hindi pa. Oo na, nung college. Oh, matagal na. Mabuti naman. Ayoko nang may kaagaw o sagabal. Napasinghap si Piper. At awang ang labing tinitigan ang lalaki. Ngumiti naman ng matamis si Heiji. Hindi pa rin ako payag. Gagawa ko ng paraan upang hindi mangyari ang kasal. Saad pa ng dalaga. At ano naman yon? I don't know yet. Pero makakaisip din ako. Marahang tumango si Heiji pero nakanguso na mukhang dismayado. Bumuntong hininga si Piper.
To be honest, I don't know why my parents are suddenly doing this arranged marriage setup. I never thought they would come up with this idea. My family initiated this arrangement. Saad pa ni Heiji. Huh? You didn't know? My family has a reputation for arranging marriages. Really? Yeah. It's one of our tradition. And this tradition of arranged marriages dates back to my great grandparents. They believe that compatibility, shared values, and family approval build stronger marriages than fleeting emotions ever could. Was it not because of business? Dahil na rin doon, pero hindi lahat. Don't you think it's too old-fashioned para gawin niyo pa rin yung ganyan? Nakangiwi na sabi pa ni Piper. Nagkibit balikat naman si Heiji. Not for my parents. How about you? Ayos lang sa'yo? Oh, stupid me. Mukhang ayos nga lang dahil kinukuha mo yung loob ko kanina. It's our tradition. Pinalaki kaming kinukondisyon na sa ganoong paniniwala na wala namang masama kung susundin. It worked for my ancestors. It might work for us too, for me. Isa pa, wala naman akong girlfriend, so might as well go with whatever my parents like, right? Laglag ang pangangtinig na ni Piper si Heiji. So, you're a go-with-the-flow type of person. Exactly. Now, can we go back? Mahamog na. Baka sipunin ka pa, o kaya lumabas ulit si Casper. Nanlaki ang mga mata ni Piper. Natakot agad siya kaya hindi na siya nagsalita pa at lumakad na lang pabalik sa loob ng Aoyama Manor. Piper! Tawag ng mommy niya na hindi niya namalayang nakalapit na pala habang nagdidilig siya ng halaman isang araw. Mommy, mainit po dito. Kiming umiti ang mommy niya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Kumusta ang pinapagawa ko sa'yo? Natanong mo na ba si Heiji kung kumusta yung kapatid niya? Gumaling na ba daw ito sa sinat nito? Marahang bumuntong hininga si Piper. Magmula nung family dinner ay hindi na talaga natigil ang mommy niya. Kakabukang bibig sa pangalan ni Heiji. Hindi lang yon, pinipilit pa siya nito laging i-text ang binata. Kumustahin o tanungin tungkol sa araw nito. Maging ang mga walang kwentang bagay ay pinapagawa na ng mommy niya para lang makatext niya si Heiji. You guys should meet one of these days. Ayain mo siyang lumabas. Mommy, ako pa talaga yung mag-aaya. That's not very sus. Diba, ganun naman talaga na sa panahon ngayon. Gen Z women are already aggressive. Hindi na sila naghihintay sa mga lalaki. Kusa na silang kumikilos para mapansin ito. Mommy, you know I'm not like that. I'm not desperate dahil sino bang nagsabing gusto kong magpapansin kay Heiji. Hindi ako interesado sa kanya. Piper, singhap ng mommy niya. Nag-iwas ng tingin si Piper. I know what you're doing, Mom. Ipinaparis niyo ako sa kanya. Ayoko po ng ginagawa niyo. Hindi ko gusto si Heiji. Nanlaki ang mga mata ni Piper. Nang pagsulyap niya sa may lanay ay naroon si Heiji na mukhang narinig ang pinag-uusapan nila. Hilaw ang ngiti nito at hindi masyadong makatingin sa kanya. Suddenly, she felt bad. Pero nagsasabi lang naman siya ng totoo. Oo, gwapo si Heiji. Hindi niya itatanggi yun. May karisma ang lalaki. Pero para sa kanya, oras na ma-inlove siya sa binata at magbago ang isip niya tungkol sa pagtutol sa kasal, tuluyang mananaig ang parents niya. Paano na ang freedom na minimiti niya? Iho, andyan ka pala. Hilaw na tawa ng namumutlang mommy niya. Pasensya na po, pumunta ako ng walang pasabi. Bala ko po sanang yayain si Piper na lumabas. Talaga? That's good to hear. Bagot na itong anak ko dito. Nanlaki naman yung mga mata ni Piper dahil hindi naman yung totoo. Pero nginitian na niya si Heiji. Kung ganon, can I take you out? Nito. Busy talaga ako. Oh, come on, Piper. San kayo pupunta, iho? Diyan lang din po sa park, tapos kakain po. Piper, sige na. Samahan mo na si Heiji. Huwag mo namang tanggihan, anak. Ngumuso si Piper at walang nagawa. Sa loob ng magarang kotse ni Heiji, habang papunta sa parke ay natahimik silang pareho. Which is weird dahil sa text ay maraming sinasabi si Heiji. We're here. Tumango si Piper. Akmang kakalasin niya na ang seatbelt niya.
Nang makita niyang dumukwang si Heiji sa kanya at eto mismo ang nagkalas nun. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan dahil sobrang lapit nila. Halos isang dangkal na lang ay magdidikit na ang kanilang mga labi. Heiji! Umatras na saway niya sa tumatawang lalaki. Kaya ko namang kalasin yun eh. I'm a gentleman, sweetheart. Diyan ka na lang, pagbubuksan kita ng pinto. Ngumuso si Piper at hindi na hinayaan ang lalaki. Paikot pa lang ito'y binuksan niya na ang pinto at patalo na bumaba. Natigil si Heiji na napakamot ng ulo. Ang tigas naman ng ulo mo para sa mahinhinggaya mo. Ngiti pa nito. Ayokong sweet sa akin, Heiji. I know what you're doing. Bakit ayaw mo? Baka mahulog ka. Hindi kumibo si Piper. Ngumisi lang si Heiji. Sasaluhin naman kita eh. Takot ka bang hindi? Freedom is what I want, not love. Seryosong wika ng dalaga. I can give you both. Hindi mo naiintindihan eh. Frustrated na sabi pa ni Piper. Ngumuso lang si Heiji at bumuntong hininga. I know what you want. But can't you really give us a chance? Natahimik si Piper. Never mind. Saad ni Heiji bago nagsimulang maglakad papunta sa isang bench. Hintay naman! Sumunod si Piper at naupo sa tabi ng binata. Tahimik nilang tinanaw pareho ang ibang mga tao sa parke. There's a reason why I ask you out. Pabuntong hininga na sabi ni Heiji matapos ang ilang sandali. Ano yun? I overheard my parents. Mukhang nagkasundo na sila ng parents mo na sa Aoyama Manor ka patirahin para magka-developan na talaga tayo. Ha? Yeah. Siguro sa mga oras na ito'y hinahakot na yung mga gamit mo. Mom told me to ask you out so you wouldn't stop them. Napatayo si Piper sa sobrang pagkabigla at galit. Bakit ngayon mo lang sinasabi ang mga to? Piper, uuwi na ako. Umuwi na tayo. Wala ka namang magagawa. My parents can't control me like this forever, Heiji. Bakit? May naisip ka na bang paraan para ipatigil ang kasal? Natahimik si Piper dahil wala pa. Naiiyak siyang nag-iwas ng tingin sa matinding frustration. Bumuntong hininga naman si Heiji at tumayo. Let's go to the manor. Siguradong naroon yung parents mo ngayon. You should talk to them. Kaagad namang nagmarch si Piper pabalik sa sasakyan. Inabot ng 2 oras bago nila narating ang Aoyama Manor sa tuktok ng bundok. Oh, Piper! Nandito na pala kayo. Masayang salubong ng mommy niya. Mommy, can I talk to you for a second? Seryosong sabi niya dahilan upang kabahan at kiming tumawa ang mommy niya. Sure, anak. Helena, excuse us. Tumango si Helena. Mommy, ano tong sabi ni Heiji na dito na ako titira? Tanong niya. Piper, anak, you know how rich the Aoyamas are, right? At maswerte tayo dahil tayong isa sa mga pamilyang napili nila para ipakasal sa isang anak nila. We don't lose like this kind of opportunity. Mommy, sabing hindi ko gusto si You will eventually. Mariing giit pa nito. Kita mo naman 'di ba? He's kind, gentleman, and thoughtful. Wala ka nang hahanapin pa. We trust him and sa kanya lang kami kampante ng daddy mo. Sa tingin mo ba dahil lang ito sa negosyo? We're also thinking about your future. Paano kung wala na kami ng daddy mo? Sino na yung aagapay sa'yo? Mommy, don't say that. Hindi pa naman yun mangyayari. That's why we are doing this. Gusto naming habang buhay pa kami, makita na naming nasa mabuti kang kamay. Na mabuti ang pamilya ng magiging asawa mo. At alam naming ang mga Aoyama yun. Patuloy ang pag-iling ni Piper, pero dahil sa sinabi ng ina, ay parang medyo nakumbinsi siya. Fine. Titira lang naman eh. Hindi pa naman ikakasal. Habang walang kasal, malaya pa siya. Ma'am, nailagay na po namin lahat ng gamit sa kwarto ni Miss Piper. Dinig niyang sabi ng kasambahay. Nakausap ni Helena pagbalik nila sa ginang. Are you done? Tapos na raw dalhin ng lahat ng gamit mo, iha. Go check your room. Kapag may hindi ka nagustuhan, sabihin mo lang sa amin, ha? Tipid lang na tinanguan at nginitian ni Piper ang ginang. Nang tignan niya si Heiji ay malalim na ang titig nito. Sige na anak, uuwi na rin ako. Saad ng mommy niya. Rosaline, dito ka na mag-dinner. Hindi na mare, hindi sana yung asawa ko na mag-isang kumain. O sige, send my regards na lang kay Alejandro. Hinalikan ni Piper sa pisngi ang ina bago ito umalis. Ah! Oh my gosh! Biglang sabi ni Helena. Namimilog ang mga mata.
Takang tiningnan ng dalawa ang ginang. Naalala ko, may flight nga pala kami ng dad mo, Heiji, mamayang gabi. Muntik ko nang makalimutan. Pahayag pa nito. Papunta saan, Mom? Sa Batangas. Yes, we're going there for a week or two. Nagtaas ng kilay si Heiji na may pagdududang tingin sa ina. Is that so? Oo nga anak, magsisinungaling ba ako? O siya, iha, Piper, mag-aayos na ako ng mga gamit ha. Baka hindi na rin ako makapagpaalam mamaya dahil flight na namin agad. Okay lang po, auntie. Safe skies po. Thank you, iha. Pinagmasdan ni Piper umakyat ng magarbong hagdan si Helena, habang tumitig naman sa kanya si Heiji. How was your talk with your mom? Tanong pa ng binata. Ay, I had no choice. Ginamitan ako ng kapag paano nawala na sila technique. So, what's your plan now? Hindi ko pa alam. Mag-iisip pa ako habang nakatira dito sa inyo. I hope you enjoy your stay here. No. Scratch that. I'll make sure you do. Makahulugang sabi ni Heiji nang nakangiti. Kumunot ang noo ni Piper pero hindi na siya nagsalita. By the way, here. Lahad pa sa kanya ni Heiji ng isang velvet red box. What's that? I don't know. Maybe a ring or something. Buksan mo para malaman natin. Pinabibigay lang sa akin yan ni Mama sa'yo. Eh di, hindi ko bubuksan. Mamaya sing-sing pala yan. Mahinang tumawa si Heiji at eto na mismo ang nagbukas. Hindi pala sing-sing yon kundi isang lumang gold na earrings ang laman. Oh, this is our heirloom. Sabay, kiling ni Heiji ng ulo. Hindi ko matatanggap yan. Pagagalitan ako ni Mama kapag binalik ko to sa kanya. We're not getting married so why would I take that? Hanggat hindi ka pa nakakaisip ng paraan para makawala sa kasal natin. Suotin mo to dahil fiancé kita. Sabay hila sa kanya ni Heiji papunta sa harap ng isang malaking salamin. Tinanggal nito ang suot niyang earrings para isuot ang earloom. Magkapanabay nilang tinunghayan ang kabagayan nito sa kanya. There, bagay sa'yo. Bulong ni Heiji na tulala sa refleksyon niya sa salamin. Bagay kasi sa akin basta gold. Ngumisi si Heiji. Galing pa yan sa great-grandmother ko, kaya ingatan mo. Ibabalik ko to sa'yo ng buo at walang sira. Huwag kang mag-alala. Ngumisi na lamang si Heiji. Kalaunan ay nagpaalam na si Piper na titignan ang kanyang kwarto. Inayos niya ang mga gamit niya at inabot siya ng tanghali sa pag-aayos. Nag-alok din ng tulong si Heiji pero tinanggihan niya. Strong independent woman ang atake niya. Pero nung nawala siya sa laki ng mansyon ay si Heiji ulit yung sumagi sa isip niya. How was your first day in the Aoyama Manor, anak? Excited na tanong ng mommy niya sa kabilang linya. Hindi po ako komportable. Hindi ka lang sanay, masasanay ka din. Namamahay ka kasi, ganyan talaga anak. Gaslight ng mommy niya, napakamot ng pisngi si Piper. How's Heiji? Nag-usap man lang ba kayo? Mamaya baka hindi mo siya kinakausap. Strike a conversation with him. Hindi yung puro siya lang. Utos ng mommy niya na para bang gusto niya talagang gawin yun. Napangiwi naman siya this time. I heard wala dyan sila Helena. Mabuti naman nang mapagsolo kayong dalawa ni Heiji. Nga pala, call your father later, okay? He's worried about you. Kung hindi niyo po sana ako dinala dito, edi sana hindi kayo nagtataka sa ginagawa ko. Bago pa matapos ni Piper ang sinasabi, dinignan niya ang pagkaputol ng linya. Ano ba yan? 4 na salita lang yung nasabi niya. Tumawag lang yata ang mommy niya para mag-utos. Good morning, my queen. Ngiting bungad sa kanya ni Heiji pagbukas niya pa lang ng pinto ng kwarto niya. Dahilan upang mapaigtad siya sa gulat. Jesus, you scared me. Sorry, my queen. How was your sleep? Is your bed comfortable enough na hindi mo narinig na kumatok ako kagabi? Nag-iwas ng tingin si Piper. Narinig niya yon. Kakatapos niya lang kausapin yung daddy niya. Sadyang in-ignore niya lang yon dahil ubos na ang social battery niya para tumanggap pa ng isa pang madaldal. Oo, tugon na lamang niya. I see. I also see that you're an early bird person. It's exactly 6 a.m. in the morning. Are you out for a jog or kakain ka na? Kakain na. Great, sabay na tayo. Ngiti nito sabay lahad ng kamay. Kumunot naman ang noon niya at tinitigan ng kamay ng binata. Uminit ang kanyang pisngi pero mas uminit yun nang kunin ni Heiji ang kamay niya bago siya hinila pababa ng hagdan. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya binawi ang kamay niya. Bagkos ay tumitig lang siya sa pagkakahawak nito nang makarating sila sa dining area. Kitang-kita niya ang paglaki ng mata ng mga maid na naroon pagkakita sa kanila. Tapos nagkatinginan ang mga ito.
at naghahagikikan. Lalo tuloy pinamulahan si Piper kaya hinila niya na ang kamay niya. Nilingon siya ni Heiji dahil doon pero hindi na ito umangal. Pinaghila na lang siya nito ng upuan. Thank you. You're welcome, my queen. Muli niyang narinig ang hagik-hika ng mga maids na kinikilig. Hiyang-hiya siyang napatingin sa kanila kaya nagsikuhan ang mga ito bago sila iniwan. Heiji, tawag niya sa binatang nilalagyan ng pagkain ng plato niya. Huwag mo na akong tawaging my queen. Why not? Basta, bakit mo ba ako tinatawag ng ganun? Ano palang gusto mo? Honey? Babe? Baby? Or gaya ng nakaraan na sweetheart? Pakiramdam ni Piper ay sasabog na ang mukha niya sa sobrang init. Wala. Ayoko ng ano. Piper na lang yung itawag mo sa akin. No way. I want to give you an endearment. And I like calling you my queen. Ang cringe kasi. Tumawa si Heiji. Masasanay ka din. Napangiwi na lang si Piper. Pagkatapos kumain, muling dinalaw ni Piper ang garden sa likod ng manor. Sabado at susulitin niya ang araw para makapag-relax dahil na-stress talaga siya nitong mga nakaraan. My queen, biglang tawag ni Heiji na nagpagulat sa kanya habang umiinom siya ng kape sa gazebo. Heiji, lagi ka na lang nanggugulat. Sorry, para kasing ang lalim ng iniisip mo. You didn't even notice me coming. Do we have a problem? Wala, natulala lang ako. Because? For sure, you have a reason para matulala. Wala. Ano nga? At saka kanina ka pa dito. I'm worried you'd passed out. Ang init-init, pumasok ka na kaya? Kung naiinitan ka, ikaw na lang yung pumasok. Nakangusong wika ng dalaga. You know, I can't leave you here alone. Sabay dukwang nito papalapit sa kanya. Dahilan upang mamilog ang kanyang mga mata. What? Takang tanong niya habang mabilis ang tibok ng puso. Palagi na lang talaga siyang parang aatakihin sa lalaking ito. You have a petal here. Marahang kinuha ni Heiji ang pink na petal sa buhok niya. Pagkatapos ay ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Natulala si Piper sa kagwapuhang taglay ng binata. Pero natauhan siya agad. Mabilis siyang lumayo. Dapat sinabi mo na lang. Ang hilig mong mang-invade ng personal space. Sabay iwas niya ng tingin habang namumula. You're my fiancé. Since when we are engaged? The moment our parents decided that we're gonna be married. Umiling si Piper. Ni walang engagement ceremony na naganap. Gusto mo bang magkaroon? Sa bagay, para formal. Nakatingin sa taas na sabi ng binata. Uy, wala akong sinabi. Just kidding. Heiji! Tawag ng isang boses lalaki. Napalingon si Piper sa arbor kung saan naglalakad ang tatlong gwapong lalaki patungo sa kanila. Ang pinakamatangkad ay nakasuot ng navy blue na polo shirt, habang ang dalawa naman ay naka-long sleeves. One wearing maroon and the other was white. Tumayo si Heiji at sinalubong ang tatlo na nakatingin kay Piper. Napakurap-kurap naman si Piper nang matanto kung sino sila. Nakita niya ang mga ito sa picture frames sa foyer. Mga kapatid ni Heiji. We've been looking for you. Nakasimangot na sabi nung nakapulang long sleeve, si Hayato Aoyama. Sorry, I was busy. Tugon pa ni Heiji. Busy dahil? Nakangising sabi ng nakapolo shirt na blue, si Hoshi Aoyama, ang pinakabata sa magkakapatid. You must be Piper Chua, Onisama's fiancé. Malamig na sabi nung naka-white long sleeves na si Hanzo Aoyama. Oni? Kiniling ni Piper ang ulo. Hindi alam ang kahulugan nun. It means older brother. Bulong pa ni Heiji. Piper, meet my younger brothers. This is Hayato, Hanzo, and Hoshi. Wow, puro H yung starts ng name nyo. Like our parents. It's cool, right? Ngiti ni Heiji. Cool my ass. Salubong ang kilay na sabi ni Hayato. Hey, stop cursing in front of Piper. Saway pa ni Heiji. Uy, ayos lang yun. Awkward na tawa ng dalaga. Nice to meet you all. Nice meeting you, Piper. Alagaan mo itong onisa namin saad ni Hoshi. Matamis na lang nang umiti si Piper. Paano niya sasabihin sa mga ito na hindi naman talaga sila magpapakasal ni Heiji? Piper, can I borrow Onisama for a minute? Saad pa ni Hanzo. Sure. Ang bilis mo naman ako ipamigay. Nakangusong komento ni Heiji. Humagalpak ng pagtawa si Hoshi. Umingo si Hayato sa kakrinjihan nila. At si Hanzo naman ay nanatiling blanko ang mukha. Ano ba sinasabi mo? Hiyang-hiya na sabi pa ni Piper.
Ngumiti na lang si Heiji bago tumalikod at sumunod sa nauna ng naglakad na si Hanzo. So, what do you like about our brother? Panghahatsit pa ni Hoshi. Ano ka ba, Hoshi? Nakalimutan mo na bang arrange lang yung magiging kasal nila? Kaya bakit mo tinatanong kung anong nagustuhan niya kay kuya? Sabi pa ni Hayato. Malay ba natin? May gusto pala siya kay Onisan. Magkapanabay siyang nilingon ng dalawa. Tila nag-e-expect ng sagot. Pinagpawisan tuloy siya ng malagkit. Kasi... Oo, hindi lang dapat yung sagot. Pero nahirapan siya. Ibig sabihin, hindi niya talaga gusto si kuya. Ismid ni Hayato. Hindi ko siya gusto. Humalakhak si Hoshi. Alam ko na. Hindi mo lang type. Napakurap-kurap si Piper. Hindi niya masabing hindi niya type dahil nagagwapuhan naman siya kay Heiji. Kung hindi niya type, bakit natatakot siyang mahulog sa lalaki? Ibig sabihin lang nun, alam niya sa kanyang sarili na pwede siyang magkagusto dito. Pinipili lamang niya na hindi. For the sake of her freedom. Dahil sa tanong na yun ni Hoshi, madalas tuloy siyang natulala nung araw na yun. Kahit nung kasama niya ang magkakapatid na magmerienda sa gazebo, tahimik lang siyang nakikinig at nakikitawa sa biruan ng mga ito. Ang dami niyang natutunan sa dami ng napag-usapan. Hindi niya rin maiwasang maobserbahan agad ang pagkakaiba ng personality nila. Si Heiji na ang pinakamatanda sa lahat at palangiti at very approachable. Si Hayato na ikalaway parang laging galit sa mundo. Si Hanzo, napakalamig at parang tumira sa Antarctica. Si Hoshi naman ay yung playful sa kanila. Oh, 5:00 na pala, puna ni Hoshi habang nakadungaw sa relo. Tumayo si Hanzo. Kailangan ko na umalis, may meeting pa ako. Me too. Saad pa ni Hayato na tumayo na rin. Ang bisibisihan nyo naman, reklamo pa ni Hoshi. Hindi kami gaya mo na puro pambababae lang yung alam. Iritadong sabi pa ni Hayato. At least I date one woman at a time, not a cheater. Ngisi pa ni Hoshi. Talagang dumidepensa ka pa. Shh, wag nga kayo. Mamaya isipin ni Piper na masamang tao ako. Piper doesn't care about you. She only cares about me. Right, my queen? Ngiti ni Heiji dahilan upang mamula si Piper. Hindi niya sinabing oo. Ibig sabihin, asyumero ka. Shut up, Hoshi. Umalis ka na nga rin dito. Natatawang taboy ni Heiji. Ngumisi si Hoshi at tumayo na rin. Kinawaya ni Piper ang tatlo. At nang maiwan na sila ni Heiji ay nilingon niya ang binata. Nakakatuwa yung mga kapatid mo, no? Nakangiting anya. Pero mas nakakatuwa ako, diba? Pagbubuhat nito ng bangko. Tumawa si Piper at umiling. What? Sa aming apat, ako yung pinakamabait. Weh, totoo nga. Hayato is always grumpy. Hanzo is cold. Hoshi is a womanizer. Ako? Mabait lang ako. Oo na nga lang. Ayaw maniwala. Sabi ko oo na. Humalakhak si Heiji at pinisil ang kanyang pisngi. Heiji! Reklamo niya. Ang cute mo talaga. Lalo na kapag namumula yung pisngi mo. Did you put makeup today? No, ang init-init. But your cheeks are rosy. They're like that natural, especially when it's hot. I see. Baka nahulog pa yung isa sa mga kapatid ko sa kagandahan mo. Paano na kaya yan? Problema na kunwaring sabi ni Heiji. Nagusot ang mukha ni Piper kapag Kwan ay natawa siya. Kainis na lalaking to. Kuhang-kuha talaga siya. Sa sumunod na araw, ganun lang ulit ang ginawa ni Piper. Sa garden siya tumambay mula umaga hanggang hapon. Kung wala lang talagang simba ay baka magpapaabot ulit siya ng gabi. Hindi ka ba magsisimba? Kunot noong tanong niya kay Heiji na nakabuntot lang kahit saan siya magpunta sa Manor. Napakurap-kurap ang binata at late na bago natanto ni Piper ang itinatanong. Napatakip siya ng bibig. Hala, iba ba yung religion mo? I am also a Catholic, but not religious. Awkward na tumangutang si Piper. Laki talaga ng differences natin, no? Hindi talaga tayo compatible sa isa't isa. Napaayos ng tayo si Heiji doon. I completely disagree. Hindi natin kailangan maging pareho sa lahat ng bagay para maging compatible. Pero kapag kinasal tayo, pwedeng pagtalunan natin ang differences natin. Magiging malaking problema yon sa future, don't you think? Umigting ang panga ni Heiji at umiwas ng tingin. I can compromise. What can you do? Fine, hintayin mo ako. Magbibihis lang ako. Ha? I'll go to church with you. Nalaglag ang panga ni Piper. Teka! Just a head up, my queen. The last time I went to church was 10 years ago. Kaya wala akong masyadong alam ng mga prayer. I mean, wala talaga akong alam. Hindi ko memorize.
Napakurap-kurap si Piper at pinanood na lamang ang paglaho ni Heiji sa kanyang harapan. Heiji, hindi mo naman kailangan sumama. Pigil niya sa binata nung papunta na sila sa garahe. I want to prove to you that I am worth to be your future husband. That I can compromise to our differences. Hindi ka naman religious. I'm really not, but you are. So I will still show up. Manghang tinitigan ni Piper ang binata. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Yung ex niya kasi, never niyang napilit sumamang magsimba noon. Samantalang etong si Heiji ay nagkusa. Parang hinaplos ang kanyang puso. Are you getting in or not? Saad ni Heiji matapos siyang pagbuksan ng pinto sa kotse. Mabilis siyang pumasok ng sasakyan. Hindi maalis ang titig sa binata. Huwag mo akong masyadong titigan. Baka isipin kong nahulog ka na sa akin. Ha? Baliw? Sa'yo. Sabay kindat nito. Hindi niya maintindihan. Bakit ba ganito ang ginagawa ni Heiji? Bakit ang sweet-sweet nito? Totoo ba ang mga pinapakita nito o dahil lang sa tingin nito'y mag-fiancé sila? Ano ba ang makukuha nito sa ginagawa ngayon? Buong simba, ramdam na ramdam ni Piper ang labis na pagkabagot ni Heiji. Ngunit walang kahit na isang reklamo ang namutawi sa bibig nito. He stayed and he remained patient, kaya manghang-mangha si Piper. Napakagwapo pa nito habang magkalapat ang mga kamay at taimtim na nagdadasal. Hindi mo aakalaing 10 taon nang hindi nakapasok ng simbahan. I didn't expect that mass to be that long. Kakamot-kamot sa ulong, sabi pa ni Heiji, nang palabas na sila ng simbahan. Nag-warning na kasi ako. You don't really have to come with me. I want to. It's a church date. Date? Tumawa lang si Heiji. Napaiwas naman ng tingin si Piper. Naulit pa ang pagsama ni Heiji kay Piper magsimba sa sumunod na linggo. At tama nga ang sabi ni Helena Aoyama na maaaring hindi agad sila makauwi. Inabot pa ng 3 linggo at nung umuwi naman, nag-empake lang para umalis ng bansa. Basta tumawag kayo sa akin, Heiji at Piper, kapag may kailangan kayo, ha? Saad ng ginang. Ingat po kayo, auntie. Napansin din ni Piper na bihira sa Aoyama Manor ang mga kapatid ni Heiji. Akala niya doon natutulog ang mga ito pero hindi pala. Kaya pala bihira niyang makita. They have their own house where they mostly stay. Etong manor ay parang family house namin. Paliwanag sa kanya ni Heiji. Bakit ikaw dito ka nakatira? Dahil panganay ka? No, I'm here because you're here. Ha? May bahay din ako. But since mom brought you here, pinalipat din ako dito. Napakurap-kurap si Piper. Iba talaga ang mga magulang nila kung ipaglapit silang dalawa na para bang guguho ang mundo kung hindi sila ikasal ni Heiji. Miss Piper, kami na po dyan. Pigil sa kanya na mga kasambahay nang subukan niyang tumulong sa pagliligpit ng mga plato. Ate, it's okay. I wanna help. Paggagalitan kami ni Sir Heiji, miss. Kami na lang po. Piper, tawag ni Heiji. Let them do that. Pero, if you're bored, we can play chess again. Anito na hindi niya alam kung nang-aasar lang ba. Paano'y nung nakaraan pa sila naglalaban sa chess at hindi niya ito matalo-talo. Kaya ngayon, ayaw niya nang makipaglaro. Ayoko. Nakangusong sambit niya. Come on, I'll make sure you'll win this time. Malambing na sabi nito sabay halakhak. Sumimangot lang siya at akmang lalagpasan ang binata nang hawakan nito ang braso niya. Napababa siya ng tingin doon kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano yun? Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Fine, sumama ka na lang sa akin. Saan? I don't know, sa town hall? Para hindi ka na maboard, maglibot-libot tayo. Maybe go on a date? Sige, ngayon na ba? Magbibihis lang ako. Sure, take your time. Excited na pumanhik ng hagdan si Piper. Nagsuot lang siya ng light pink na floral dress at puting sandals. Simple lang pero ang expensive pa rin ang dating. Wow! Tulalang sambit ni Heiji pagkakita sa kanya. How do I look? Masyado bang simple? It's perfect. Pumikit si Heiji at huminga ng malalim. Anong nangyayari sa'yo? Wala. Sabay iwas ni Heiji ng tingin. Kumunot ang noo ni Piper pero hindi na siya masyadong nag-usisa. Nauna na siyang lumakad papunta sa garahe. Yung pulang pick-up ni Heiji ang ginamit nila papuntang town hall. Tuktok pa ng bundok ang Aoyama Manor kaya medyo matagal bago sila nakarating. Thank you. Tipid ng ngiti ni Piper nang pagbuksan siya nito ng pinto. Ngumiti pabalik si Heiji at hindi pa man ito nasasara ang pinto, ay pareho na silang napalingon sa babaeng lumapit sa kanila. Heiji, is that you? Tawag pa nito. Kaagad sinuyod ng tingin ni Piper ang magandang babae. Nakasuot ito ng red blouse at black skirt.
At natitiyak niyang kahit na hindi nakapulang heels ay napakatangkad nito. Parang isang modelo. Sarah, tawag din ni Heiji. Muntik mapataas ang kilay ni Piper. Ngunit ang sumunod na ginawa ng babae ay mas kinagulat niya. Oh my God, it's really you! Tawa nito sabay lukso payakap kay Heiji. Namilog ang mga mata ni Piper. Kitang-kita niya kung paanong nanigas ang binata at kung gaano kabilis lumipad ang guilty na tingin nito patungo sa kanya. Siya naman, hindi maintindihan ang pagkalat ng pait sa sistema niya. At na-awkward siya kaya nag-iwas siya ng tingin. I've missed you! How are you? Malambing at tuwang-tuwa na sabi ni Sarah. I'm fine, sagot ni Heiji. Napatingin-tingin kay Piper na tahimik lang sa gilid. It's been so long since we've seen each other, right? How many years na ba? 2? 3? Yes. Kumusta ka? Oh my God, I really did not expect to see you here. I'm doing great, Sarah. Ikaw? Oh, I'm good too. Gagagaling ko lang sa France 3 days ago. I'm here for a vacation. I see. Matagal pa ba yan? Gustong sabihin yun ni Piper pero hindi niya ginawa. Parang tunog ang palay eh. Kasama ko sila Theo at Aldrin, actually. Yung friends mo nung high school. Miss ka na rin naman ngayon. Nasa hotel sila right now. Gosh, we were actually just talking about you kanina. Gusto mo tawagan ka sila? Habang tumatagal ang usapan ni Heiji at Sarah, unti-unting sumisimangot si Piper. Pero tuwing tatama ang tingin ni Heiji sa kanya ay pilit siyang umingiti para hindi halatang nabobore na siya at nababad trip. Bad trip? Oo, nababad trip ako kasi ang tagal nila. Excited na akong gumala. Depensa pa ni Piper sa kanyang utak. Sarah, awat pa ni Heiji. What? This is Piper. Kasama ko. Oh, may kasama ka pala. I'm sorry, I didn't notice. Ang tahimik kasi. Tawa nito. Hello, Piper. Hello. Tipid ang ngiting bati nito. I'm Sarah, Heiji's ex-girlfriend. Ex-girlfriend. Napakurap-kurap si Piper habang nakatitig sa nakalahad na kamay ni Sarah. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang tanggapin yon. Nang hindi talaga tinanggap ni Piper ang pakikipagkamay ni Sarah, nailing na tumawa si Heiji at binaba ang kamay nang nalilitong si Sarah. Nagsisi naman agad si Piper, pero hindi niya na nabawi pa ang nagawa. Parang siya pa yung kontrabida. Nagulat kasi siya, hindi niya inaasahang may ex-girlfriend pala si Heiji. Wala naman kasi itong nabanggit. At akala niya rin, wala pa itong nagiging girlfriend. Dahil nga, doon sa tradisyon ng pamilya nito na arranged marriages. Sarah, we need to go. Putol pa ni Heiji sa awkwardness. Sure, Heiji. Pasensya na. It's okay. I guess she doesn't like me. Umawang ang labi ni Piper para ipagtanggol ang sarili pero muli nang nagpaalam si Sarah bago umalis. Napayuko si Piper sa labis na kahihiyan. Sorry. Kagatlabing sabi niya kay Heiji. It's okay. Alam kong inis ka na rin dahil ang tagal naming mag-usap. Masuyong sabi pa ni Heiji na kinagulat niya dahil akala niya magagalit ito sa asal niya. Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Ang bastos ko sa ex mo. Kung sasabihin mong nagselos ka kaya ganun yung naging asta mo, matutuwa pa ako. Sumimangot si Piper at inisip na lang na nagbibiro ang binata. Pumasok na sila sa wakas sa mall. Heiji, hila niya sa manggas ng damit nito. Wala tayong bodyguards? Tanong niya. Wala. Bakit? Pagtitinginan tayo ng mga tao. Napakurap-kurap si Piper at naalalang pinananatili nga palang low profile ng Aoyama ang mga sarili nito. Totoo pala talaga yon. Siya kasi sanay siyang may security na nakabantay lagi kapag nagmamall siya. At hindi iniintindi ang sasabihin ng ibang tao. Dante? Tawag niya sa pamilyar na lalaking nakita niya sa department store. Lumingon ang matangkad na lalaking may silver earrings sa kaliwang tenga. Napataas ng kilay si Heiji habang napangiti naman si Piper dahil tama siya. Uy, Piper! Hello! Andito ka pala. Akala ko nasa Maynila ka. Hindi, dito ako. Wow, sinong kasama mo? Sabay linga ni Dante at doon lang naspatan si Heiji. Nanlaki ang mga mata nito. Heiji Aoyama? None other than. Magkasama kayo? Oo. Tugon ni Piper. Wait, so the rumors are true? You guys are betrothed to each other? Mga magulang lang namin yung may gusto nun. Aga pa ni Piper na pabubulaanan sana ni Heiji pero naunahan siyang magsalita ni Dante. Ganun ba? So may chance pa pala talaga ako sa'yo, Piper. Tumalim ang tingin ni Heiji kay Dante. Nagtitigan sila sa isa't isa at nataranta si Piper nang maramdaman ng tensyon.
Dante, mapagbiro ka talaga. Hindi ako nagbibiro, Piper. I'm still her fiancé, dude. Back off. Taas noong sabi pa ni Heiji. Pero mukhang hindi ka gusto ni Piper, dude. Umigting ang panga ni Heiji. Sobrang lakas ng urge niyang sapakin si Dante noong mga oras na yon pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Lalo na tag-aalala ang tingin ni Piper sa kanya. Nginisian niya si Dante. I'm still going to be her husband, not you. Kita niya ang pagkapikon sa mukha ng lalaki kaya nasatisfy siya at mas lumaki ang ngisi. Tumigil na kayo. Piper, are you here for a new sets of clothes? Gusto mo tulungan kitang maghanap? Alok pa ni Dante. Umiling si Piper pero nagsalita rin si Heiji. Ako nang bahala, dude. We can do this. Actually, I can do this alone without the help of the two of you. Buntong hininga ni Piper at nagsimula ng maglakad. Hinabol siya ng dalawa sa women's sections. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao dahil dalawang gwapong lalaki ba naman ang kasama niya. Mailan pang ang kumukuha ng pictures dahil halatang halata ang kompetensyahan ng mga ito over her. Tuwing may nakikita siyang nag-video picture, napapatingin siya sa reaksyon ni Heiji. Kanina lang ay malinaw nitong sinabi na ayaw nitong makakuha ng atensyon o pagtinginan. Pero ngayon, parang wala na itong pakialam. Piper, try this one. I'm sure this will look perfect on you. Saad pa ni Dante. No, eto yung sukatin mo. Mas maganda to. Sabi naman ni Heiji, hawak ang pink dress. Nagtinginan ng masama ang dalawang lalaki kaya walang nagawa si Piper, kundi kunin pareho ang inaabot nila. Una niyang sinukat ang bigay ni Dante. Ngumiti si Dante at nag-thumbs up habang nakasimangot na umiling si Heiji. Pangit, sabi ni Heiji. You're just biased, dude. Hindi mo matanggap na mas maganda yung napili ko. Ngisi pa ni Dante. Napatiimbagang si Heiji. Bago pa magtalo ang dalawa ay pumasok na ulit si Piper sa fitting room para sukatin naman yung kay Heiji. Paglabas niya ay kitang-kita niya ang pagkatulala ng dalawa sa kanya habang laglag ang mga panga. Okay ba? Tanong niya. Yes, you look perfect. Saad ni Heiji. I can't believe you're gonna be my wife. Bigay diin pa nito. Napangiwi naman si Piper at nagtawag na lang ng sales lady para kunin lahat ng mga damit na sinukat niya. Let me pay, sabi ni Dante sabay labas ng credit card. Pero naunang nagtap ng block card si Heiji. Parehong nagulat sina Dante at Piper. Heiji, ako dapat yung magbabayad. Reklamo pa ni Piper. No gentleman would let their woman pay, my queen. Ngumiwi na rin si Dante. My queen? Baduy naman, dude. Shut up. Hindi nga nagreklamo yung fiancé ko eh. Tumawa na lamang si Dante. Napapailing naman si Piper at nanguna na ulit sa paglalakad paalis ng department store. Salamat Dante, uwi na kami. Text me when you get home, Piper. So I know you arrived safely. No need, dude. She's gonna be safe as long as she's with me. Peke ang ngiting sabi pa ni Heiji. Nagtitigan ulit ang dalawa ng madilim. Muling bumuntong hininga si Piper bago binuksan ang pinto ng passenger seat. Natauhan at nataranta si Heiji dahil doon. Hinawakan nito ang pinto at eto na yung nagsara. Pagkatapos, ay tinapunan nito ng huling mayabang na tingin si Dante bago umikot pasakay sa driver seat. Ano yon Heiji? Hindi ka na dapat nakikipag-away na parang bata kay Dante. I can't help it. He's a threat. Threat? He's trying to steal you away from me. Hindi pwedeng tumayo lang ako doon at hayaan siya. I am not yours, Heiji. So why would he steal me from you? Saad pa ni Piper. Na siyang ikinatahimik ni Heiji. Hanggang sa makauwi sila, wala nang naging imik ang binata. Nag-guilty tuloy si Piper. Masama ba yung sinabi niya? Totoo naman arranged lang sila. Hindi nila mahal ang isa't isa. Kaya para saan ang pagiging possessive nito? Akala ni Piper, nagtampo lang ang lalaki at kakausapin din siya nito kinabukasan. Pero hindi yun nangyari. Ganun ba kasakit para dito ang sinabi niya para hindi siya nito kausapin sa loob ng 2 araw? Kuya, everything ready? Saad ni Hayato. Grabe, hindi ko akalaing tutuhanin mong tiising huwag kausapin si Piper para dito sa surprise party mo sa birthday niya. Tawa pa ni Hoshi. Shh, lower your voice. Paano kung marinig niya? Tarantang saway pa ni Heiji. Chill, wala siya dito. Sinama siya ni Mama sa palengke. Una na kami. Unisama. Saad pa ni Hanzo. Tinanguan na lang ni Heiji ang mga kapatid pagkatapos ay umakyat na rin siya para magtungo sa kwarto niya. Subalit nadaanan niya ang kay Piper at may kung anong nag-udyok sa kanyang pumasok doon. Gusto niya lang naman tignan ang kwarto nito pero sa pagpasok niya ay naagaw ng papel sa ibabaw ng bahagyang nakasiwang na drawer ang atensyon niya. Lumapit siya at tinignan yon. Application abroad? Kunot noong bulong niya.
Sumikdo ang puso niya sa kaba habang binabasa yon. Tapos tiningnan niya ang drawer at tuluyan yung binuksan. Naroon ang passport at isang one-key ticket patungong Amerika para sa susunod na buwan na nakapangalan sa dalaga. Natulala si Heiji. Ibig sabihin, ito ang naisip na plano ni Piper. Aalis ito at base sa one-way ticket, wala itong balak bumalik. Heiji? Tawag ni Piper na kakapasok lamang ng kwarto. Wala sa sariling binalingan ni Heiji ang dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Piper pagkakita sa hawak ng binata. Mabilis na lumakad si Piper papalapit at inagaw ang ticket. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Umigting ang panga ni Heiji. You're leaving? Hindi nakapagsalita si Piper. Nag-iwas ito ng tingin. Piper. Nanghihinang tawag pa ni Heiji. Hindi niya kaya. Parang hindi niya kaya kapag umalis ang babae. Bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon? Piper, don't leave please. Umiling si Piper at doon na lang tinignan ng diretso ang binata. Kung hindi ako aalis, ipapakasal ako ng magulang ko sa'yo. Ganun mo ba kaayaw yun? Paano yung freedom ko? Heiji, una palang sinabi ko na sa'yo to. I thought we're doing good. Frustrated na sabi ni Heiji. Tuloy yung alis ko. Mariing sabi pa ni Piper. Umigting ang panga ni Heiji habang nakatingin sa dalaga. Akala ko, naiintindihan mo yung gusto kong mangyari. Disappointed na sabi pa ni Piper. Napapikit si Heiji ng mariin. Doon tumalikod si Piper at lumabas ng kwarto. Mula nung araw na yon, wala nang naging kibuan ang dalawa. Lalo na si Heiji na talagang binibigyan si Piper ng silent treatment. Sa mga araw na yon, si Dante ang palaging kasama ni Piper. Paano'y uncomfortable siyang magstay sa Aoyama Manor nang hindi maayos kay Heiji kaya palagi siyang lumalabas. Piper, Piper. Tawag pa ni Dante habang tulala siya. Ha? You're spacing out. Sorry. Is something bothering you? Hindi agad nakaimik si Piper. Hindi naman niya pwedeng sabihing iniisip niya si Heiji habang kasama si Dante. Is this about your arranged marriage with Heiji? Tanong pa ni Dante. Napasinghap si Piper. Ganun ba ka-obvious na pinuproblema niya yon? I know you don't like Heiji that way. Dagdag pa ni Dante. Muling natulala si Piper. Use me, Piper. Ha? Tell your parents you're marrying me instead. Dante, handa akong ibigay lahat ng gusto mo. Sabihin mo lang sa akin. Bakit mo sinasabi ang mga to? Because I like you. No, scratch that. I love you. Nalaglag ang panga ni Piper. Napatingin siya sa kamay niyang nakapatong sa lamesa na hinawakan ng lalaki. We've been friends for years now. But the truth is, I have been in love with you all along. Natatakot lang ako noon na sirain yung pagkakaibigan natin. Dahil alam kong kaibigan lang yung tingin mo sa akin. Kontento na ako noon na nasa gilid lang. But this time, I can no longer sit in the corner and watch you being matched to a man you don't even like. Napalunok si Piper habang nakikinig. Gusto niyang bawiin ang kamay niyang hawak ni Dante pero ayaw niyang saktan ang kanyang kaibigan. Run away with me, Piper. Bulong ni Dante. Dante, I will give you everything. Umawang ang labi ni Piper para sumagot, subalit natanaw niya ang paglabas ni Heiji ng gate at paglapit sa sasakyan kung nasaan sila. Kumalabog ang puso niya, lalo na nung kinatok nito ang bintana ng kinauupuan niya. Sige na, pumasok ka na sa loob. Buntong hininga ni Dante. Tumango si Piper at mabilis na kinalas ang seatbelt. Umatras si Heiji nang buksan niya ang pinto. Nagtama ang kanilang paningin pero mabilis lang dahil lumipat agad ang seryosong tingin nito kay Dante. Thanks for accompanying her today. Nito. No problem, dude. Piper, I'll give you time to consider everything I've said. Nanuyo ang lalamunan ni Piper. Nang sulyapan niya si Heiji, nakita niya ang pagtiimbagang nito. Pagkatapos ay sinara na ang pinto. Pareho silang pinagmasdan ang pagharurot ng sasakyan ni Dante paalis. Pasok na ako. Piper, tawag ni Heiji dahilan upang matigilan siya sa pagpasok. Bakit? Anong relasyon niyo ni Dante? Ha? Magkaibigan kami. Lang? Hindi nakasagot si Piper dahil naaalala niya ang confession ng lalaki kanina. He likes you. Malamig na sabi ni Heiji. Kaibigan lang yung tingin ko sa kanya. Did you tell him that? Oo, kanina. Sasama ba siya sa'yo papuntang Amerika? Hindi, mag-isa lang ako. Matagal siyang tinitigan ni Heiji bago ito tumangutango. Did you have fun on your date with him today?
Balita ko madalas kayong magkasama nitong mga nakaraan. Bitter na sabi pa nito. Hindi yun date. Sinasamahan niya lang ako. Okay, if you say so. Pasok na ako. Tumango si Heiji. Pero nang daanan niya ang lalaki, muntik na siyang matalisod. Babagsak sana siya sa sementong sahig kung hindi lang nito nahila ang braso niya. Careful. Namumungay ang matang wika pa nito. Mabilis ang hininga at tibok ng puso ni Piper na tumango. Nagpasalamat siya bago tuluyang pumasok sa manor. Pagdating ng kaarawan ni Piper, napakaraming bumati sa kanya. Marami siyang naging lakad ng araw na yon dahil marami siyang kaibigan. At nung gabi, nagulat siya dahil may sorpresa palang nag-aabang sa Aoyama Manor. Happy birthday, Iha! Yakap sa kanya ni Helena. Auntie, thank you so much. Hindi ko inaasahan to. Oh, this is nothing, Iha. Kaunting salo-salo lang ng ating pamilya. Ngumiti si Piper at tinignan lahat ng naroon. Present ang magkakapatid na Aoyama. Naroon din si Mr. Aoyama at ang mga magulang niya. Happy birthday, anak. Sana next na birthday mo kasal ka na. Hagik-hik ng mommy niya. Namula si Piper. Happy birthday, future sis! Ngisi pa ni Hoshi sabay bigay ng bouquet ng bulaklak. Salamat, Hoshi. Binati rin siya ni Hayato at Hanzo bago sila nagsiupuan. Where's Heiji? Kunot noong tanong pa ni Helena. Nagpalingalinga ang lahat. Kinakabahan naman si Piper. Hindi niya maintindihan kung bakit. Marinig niya lang ang pangalan ng lalaki kumakalabog na ang puso niya. Hindi siya mapakali. May kakaibang kiliti. Heiji, kanina ka pa namin hinahanap. Sabi ni Helena nang mamataan nilang papalapit na ang lalaki. Sorry, katatapos lang ng meeting. Alam mo namang birthday ni Piper. Nag-work ka pa. Dapat nga sinasamahan mo siya sa lahat ng lakad niya maghapon. Auntie, okay lang po. Hindi naman kailangan. Nagkatinginan si Piper at Heiji. Ngumiti ang binata pero kakaibang ngiti na yon. Hindi umabot ng mata. Parang may lungkot din. Happy birthday, Piper. Thank you. Habang kumakain, sulyap ng sulyap si Piper sa tahimik na si Heiji. Hindi talaga siya sanay sa inaakto nito. Hindi siya sanay na tahimik ang lalaki at hindi siya nilalandi. Auntie, thank you so much po for the surprise dinner na ito. For celebrating my birthday with me. Anya. Oh, Iha, you're mistaken. Hindi ako naghanda ng dinner na to kundi si Heiji. Namilog ang mata ni Piper at kaagad na lumipad sa binata ang kanyang tingin. Tahimik itong nagpupunas ng bibig tapos nang kumain. Thank you, Heiji. Welcome. I hope you enjoy this. I did. Then, before we end this night, may gusto lang sana akong sabihin sa lahat. Impit na tumili ang mommy ni Piper. Pagkatapos ay siniko ang anak. Malaki rin yung ngiti ni Helena. I just want to say that titig na titig si Piper kay Heiji. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya. Piper, I'm calling off our engagement. Tumili si Rosaline. Pumapalakpak at tumayo. Ngunit natigilan pagkatapos ng ilang sandali. Ano ka mo, iho? Heiji, what are you saying? Napatayo na rin si Helena. Mom, Piper and I already talked about this. This is what we want. And I hope all of you will respect our decision. Hindi maaari! Paghihisterya ng ina ni Piper. Tulala naman si Piper kay Heiji na hindi makatingin sa kanya. Ngunit lumapit ito at kinausap siya. Piper, happy birthday. I hope you will like this gift of mine. You're finally free. Bulong pa ni Heiji bago lumakad papalayo. Sobrang bilis ng mga pangyayari para kay Piper. Hindi matanggap ng mommy niya ang nangyari. Hindi naman makapagsalita ang mga Aoyama na halatang hindi rin inaasahan ang ginawa ni Heiji. Hindi sila makahanap ng paliwanag o makakapag-alo sa galit na galit niyang mommy. Piper, is this what you really want? Malungkot na tanong sa kanya ni Helena. Of course not, Helena. Ang anak ko yung may gusto nito. Maybe he's in love with someone else. Saad pa ng mommy niya. Pumikit si Piper dahil sumasakit na ang ulo niya sa sabay-sabay na pagsasalita ng lahat. Maraming tanong sa kanya na hindi nasasagot. Namalaya niya na lang ang sarili na nasa kwarto na siya tulala sa kisame. Pinuntahan niya ang kwarto ni Heiji kanina para mag-usap sila pero sinabi ng mga kasambahay na umalis ng bahay ang binata at may dalang maleta. Hindi malaman ni Piper ang dapat maramdaman. Ito yung gusto niya, diba? Pero bakit ang sakit? Pinalaya na siya ni Heiji. Dapat masaya siya. Anong inaarte-arte niya ngayon? Kinabukasan, pinahakot agad ng mommy niya lahat ng gamit niya sa Aoyama Manor.
Lahat ng mga gamit mo dalhin mo. Wag na wag kang mag-iiwan dahil ayaw ko nang bumalik ka dyan. Saad pa nito sa kabilang linya. Bumuntong hininga si Piper. Umiiyak si Helena Aoyama nang magpaalam na siya sa mga ito. Ayaw pa sana siya nitong pakawalan. Iha, I'm so sorry for all of these. It's okay, Auntie. You can still call me whenever you need anything, okay? Tipid na lamang nang umiti si Piper. Isang huling sulyap sa manor ang ginawa niya bago sumakay ng kotse. Paglipas ng ilang linggo, hindi pa rin makapaniwala si Piper na tapos na ang lahat at hindi niya na nakikita pa ulit si Heiji. Hindi siya sanay. Mommy, bulalas niya nang makarinig ng pagkabasag ng vase sa sala nila. Ang walang yang mga Aoyama na yon! Mommy, anong nangyayari? Piper, hindi man lang nila ako tinirahan ng kaunting dignidad. They could have waited for at least a year before setting Heiji up to another woman. Setting up po? Balitang-balitang may bagong fiancé si Heiji. This is ridiculous. Parang walang pinagsamahan ng mga pamilya natin. Napalunok si Piper. Bagong fiancé? Totoo kaya yon? Tulala siyang bumalik sa kwarto. Bakit tuwing iniisip niyang may pakakasalan na iba si Heiji, kumikirot ang kanyang dibdib. Hindi kaya napapasinghap niyang bulong. Hindi maaari, Piper. Hindi mo pwedeng maramdaman ng ganito ngayon. Bakit ngayon pa? Nanlulumong napahilamos siya ng mukha. Nahulog ba siya kay Heiji? Kaya ganito siya ngayon. Hindi pwede. Piper, what is happening to you? Kritikal na tanong ng mommy niya nang maabutan siya nitong umiiyak sa ikatlong pagkakataon. Mommy, ano? Why are you crying again? Anak naman, please tell me. We're worried about you. Mommy, I think I fell in love with Heiji, Mommy. Anong gagawin ko? Ano pong gagawin ko? Ngayong nakatakda na siyang ikasal sa iba. Iyak pa niya. Napasinghap ang mommy niya. I hurt him. Sinaktan ko po siya tapos ganito yung mararamdaman ko ngayon. Nagsisisi po ako. Gusto ko siyang bawiin pero wala na po akong karapatan ngayon. Hagulgol pa niya. Anak, it's not too late. Tarantang sabi ng mommy niya. Hindi na malaman kung paano siyang aaluhin. Don't worry, okay? I will talk to Helena. Baka pwede pa nating makuha ulit si Heiji. Mommy, baka sabihin nila desperada na tayo. Your dad and I will do everything. Basta wag ka lang umiyak ng umiyak, Piper. We love you so much, anak. Ayaw ni Piper sa gustong mangyari ng ina kaya siya na mismo yung gagalaw. Kinabukasan, kahit mugto na ang mata niya, na tinakpan niya lang ng sunglasses ay nagtungo siya sa kumpanya ni na Heiji. Miss, saan po yung office ni Heiji Aoyama? May appointment po ba kayo, ma'am? Wala. Just tell him Piper Chua is here and I want to talk to him. Pasensya na po, ma'am. Kailangan po may appointment kayo. Mabilis lang naman ako, Miss Piper. Napalingon si Piper sa nagtawag at nakitang si Hayato yon. Hayato, what are you doing here? Gusto kong makausap yung kuya mo. Napataas ang kilay ni Hayato pagkatapos ay kiniling ang ulo. He's not here. Sabi nandito siya. Yes, kanina. I know where he is now. Gusto mong puntahan natin? Pwede. Of course, come. Mabilis na sumunod si Piper kay Hayato. Sa parking sila pumunta at sumakay sa pulang sports car nito. Nandyan siya. Turo ni Hayato sa isang fancy restaurant. Thank you, Hayato. No worries. Go and take back, my brother. Paano mo nalaman? I can read minds. Napakurap-kurap si Piper pero hindi na siya nagsayang pa ng oras. Lumabas siya ng kotse at pumasok ng restaurant. Papasok pa lang, nakita niya na kaagad si Heiji na may kausap na babae sa isang lamesa. Lumakad siya papalapit, pero bawat hakbang ay napakabigat, hanggang sa tuluyan na siyang tumigil sa kalagitnaan. Heiji looks happy. Maganda ang babae na halatang kabaliktaran niya. Mukhang confident ito sa bawat sinasabi. Hindi tulad niya na mahinhin at tahimik, kaya parang compatible ang dalawa. Maraming mapagkukwentuhan, hindi tulad niya na boring. Unti-unti siyang nilokob ng insecurities niya. Talaga ba? Sisirain niya ang perfect couple. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Nawala ang kagustuhan niyang makausap si Heiji. Tumayo na lang siya doon na parang vase. Nangingilid ang luha sa labis na selos. Akmang tatalikod na siya para umalis nang magtama ang paningin nila ni Heiji. Natakot siya at kinabahan. Mabilis siyang tumalikod at kalalabas niya pa lang ng resto, nahuli na ng binata ang palapulsuhan niya. Bitawan mo ako! No. Until you tell me why you're here and why you're crying. Umiling si Piper at nagpumiglas. Heiji, ano ba? Hinila siya ng binata patungo sa sasakyan nito.
Ayaw niya pa nga sanang pumasok kaso pinagtitinginan na sila. Now tell me, why you were standing there like a fool, eyes welling up. Hindi ako umiiyak. Ah, talaga ba? Ano yun, laway? Bumalik ka na nga doon, baka hanapin ka ng kadate mo. Who cares about her? Tell me why you're crying. Are you jealous, Hindi nakasagot si Piper. Nag-iwas siya ng tingin. Napamura si Heiji. Holy, nagsiselos ka, Piper? Natatawang tanong pa nito. Nakakatawa ba, Heiji? Natutuwa ako. God knows how long I waited for this to happen. Umiling-iling si Piper at tumingin sa labas ng bintana. Piper, nagsiselos ka ba talaga? Look at me. Please, my queen. Yung kadate mo. Our meeting is done. Now tell me. The truth, Piper. You're jealous. Do you? Finally. Like me back? Gustong umiling ni Piper pero maayos na nagtatanong si Heiji, kaya dahan-dahan na lamang siyang tumango. Hindi makatingin ng diretso. Muling napamura si Heiji kapag Kwan ay kinabig ang dalaga payakap. Please tell me I'm not dreaming. Tumawa si Piper kasabay ng pagtulo ng luha niya. Hindi, Heiji. I have fallen in love with you. I love you too, my queen. Kaya tahan na, huwag ka nang umiyak. You're making me fall harder with your cute face. Ngumuso si Piper. Let's go. Saan? To our manor. Naroon yung parents mo ngayon. Kausap ang mga magulang ko. Let's tell them that we're officially together. Tumango na lamang si Piper. Pagdating nila sa Aoyama Manor ay naroon nga ang mga magulang niya. Umiiyak ang mommy niya. Halos magmakaawa. Wala kaming magagawa, Rosaline. Yung anak mismo namin yung may ayaw. Umiiyak na sabi din ni Helena. Mom, Auntie, tawag pa ni Heiji. Napalingon sa kanila ang lahat at nanlaki ang mga mata nila. Heiji! Piper! May sasabihin po kami sa lahat. Panimula ni Piper. Nagkatinginan sila ni Heiji pagkatapos ay nakangiting magkahawak kamay. Napasinghap ang mami niya, pati si Helena. Kami na po ni Piper. Saad ni Heiji. Oh my God! At itutuloy na po namin ang kasal. Dagdag ni Piper na ikinalaki ng mata ni Heiji. For real? Hindi makapaniwalang anito. Nakangiting tumango si Piper. Lumawak ang ngiti ni Heiji at niyakap siya ng mahigpit. Tumiling pareho sina Rosaline at Helena. Tumayo at nagyakapan. Tagumpay, Mare! Tagumpay! Oh my God, sayang ang luha ko. Nagtawanan ang lahat. Paglipas nga ng 5 buwan ay naganap ang pag-iisang dibdib ni na Piper at Heiji. Siyempre, walang media at tanging malalapit lang ang imbitado. I can't believe we're married now. Tulalang sabi pa ni Heiji nang nasa hotel room na sila. Tinakasan na nila ang mga bisita dahil nag-overstimulate na sila sa dami ng ganap. Mahinang tumawa si Piper. Thank God, tapos na ang nakakapagod na pagpaplano ng kasal. Ngumiti si Heiji at umusog papalapit sa asawa. Wala nang bawian to Kasal na tayo. Dapat sigurado ka na talaga sa akin. Siguradong sigurado na, Heiji. Ayos lang kahit siloso akong asawa. Kahit ikaw pa yung pinakasilosong tao sa mundo, mamahalin at mamahalin pa din kita. I love you. Piper Chua, Aoyama. I love you too, Heiji. Dumakwang si Heiji at saka siniil ng halik si Piper. At ayan na nga po ang kwentong pag-ibig ni Heiji at ni Piper. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.